Dito na naman tayo guys sa ating gala serye at dito ay may napasukan na naman akong clan. Bali 7 account nga pala guys yung naisali ko sa war dito. Simula TH12 hanggang TH18 ay meron. Mahigit isang oras na lang din at matatapos na yung laban namin. Yung score namin dito 113 to 126. Lamang na lamang pa yung kalaban. Kung titignan naman natin dito yung mga base namin, halos naubos na ng kalaban yung mga base namin sa taas. Halos puro low TH na nga lang etong mga naiiwan sa amin eh. Kaya sabi ko ba, malakas yata tong kalaban namin. Kasi kung sakaling ma-3-star nila yung number 1 namin, malaki na yung chance ang ma-perfect nila kami. Kasi nga, puro low TH na lang yung naiiwan sa mga base namin sa baba. Bale, etong clan pala na napasukan ko guys ay mayroong 1 win streak. Tapos, etong kalaban naman namin, mayroong 4 win streak. Then kung makikita natin dito yung last 5 wars nila ay puro perfect talaga lahat. Grabe, kaya pala halos i-perfect na rin nila kami ngayon eh. Malakas pala talaga sila dahil pume-perfect sila ng sunod-sunod sa Classic War. Tapos kung makikita naman natin dito yung mga base ng kalaban ay talagang medyo madami pa yung mga naiiwan. 7 accounts pa naman yung kasali sa akin dito. Kaya ngayon, ibabanat natin lahat yung mga 7 account natin. Tutulungan natin dito yung mga kasamahan natin na ma-perfect etong kalaban namin ngayon. So ngayon, i-check natin itong mga natitirang base ng kalaban. Tignan natin itong number 44. Number 44, ay tingin ko kaya to ng TH12. Sige, lipat muna tayo ng Town Hall 12. Para hindi masayang yung attack ng TH12 ko. So, tignan natin kung kakayanin nating makatulong dito sa kanila. Siguro gamit ako doon ng Lavaluns. Queen Charge Lavaluns yung gamitin natin. Queen Charge Lalo, asan ka? Ala, wala akong Queen Charge Lavaluns pala ditong naka-ready. Ay, ito, meron. Sige. So, kuha tayo ng backup. May uma-attack. Yung kalaban. Uma-attack sa number 24. Teka lang, eto ay Town Hall 16. Town Hall 16 yung uma-attack, tapos yung ina-attack niya TH14. So, wala na to. Siguradong 3-star na yan. So, wala na. Naglilinis na yung mga kalaban namin sa baba. Pero, yung number 1 ko na lang talaga ang alas namin dito. Kailangan hindi ma-3-star itong number 1 namin. Sa akin din tong number 1 guys eh. Ito yung Town Hall 18 ko. So sana hindi ma-3-star tong number 1 namin para may chance kaming manalo. In case na ma-perfect namin yung kalaban. So unahin muna natin tong number 44. Gamitan natin ng Queen Charge Lavaluns sa Town Hall 12. So saan tayo magki-queen? Dito na lang. Tapos, ipe-flame flinger natin tong area na to. So, lapag ako ng flame flinger. Uy, may 3 nanonood ka agad ah. Teka, butasan natin dito. Para dyan papasok si Archer Queen. Then, flame flinger dito. So, kailangan lang matanggal ng flame flinger itong mga depensang nandito. Habang si Archer Queen, siya naman yung papasok doon sa Town Hall. Naku, wag sanang pumunta si Archer Queen doon sa Archer Tower. Yun, buti na lang. So ngayon, ilapag ko dito yung BK. Tapos, tanggalin ko to. Kailangan kong mag-wall break ng isa dito sa Archer Tower. Para yung next wall break, pupunta doon sa X-bow. Para makapasok yung BK sa loob. Lagi tayo ng Kokolun, baka may traps. So, mahaba pa yung oras ha. King, pasok doon sa loob. I-rage ko na nga itong Queen. Queen, ay naku, yari. Yung BK hindi pumasok doon sa may X-bow. Sige, kayaan ko ng madedo si King. Makulit eh. Ayan tuloy, hindi niya natanggal itong mga nandito. So, ngayon, magiging problema ko tong single IT. Kailangan ko siyang i-freeze ng i-freeze. So, 1 minute and 39 seconds. Kailangan ko na yatang maglabaluns. Warden ability, freeze ko muna ulit itong IT. Lagay na ako ng rage, ng haste. Teka, lagay ako ng balon dito. Yung laman ng flame flinger guys, kapag lumabas pa yun, malaking tulong pa yun ha. Unahin nyo na yung scatter shot, bilis. So meron pa akong rage. Pwede kong itago itong mga to. I-rage natin dito yung mga balloons. Queen, puntahan mo na yung IT. Sa IT na Queen, sa IT. Sige, Queen ability gamitin ko na. Mahaba pa yung oras nito ah. Marami pa yung natitirang balloon. So, ilapag ko na dito yung mga natitirang minions. 51 seconds. Wala na guys.
So, 3 star na to. So, unang banat, Tish 13 or Tish 12 versus Tish 13. Makaka 3 star kaagad tayo dito. So, tignan natin yung kasunod na base ng kalaban na naiiwan sa baba. Malay natin, makalinis pa itong isang TH, itong isang attack ng TH12 ko. Ayun, may umaatak sa mga kasamahan ko, si Ron. Panoodin natin si Ron. Si Ron ay ay naku, hindi mati 3 star guys. Iisa na tong natitirang E-Titan niya eh. So, nice try para kay Ron. Nice try. So, may maa-attack pa ba tong TH12 ko? Wala na yata, TH16 na to eh. Ay, wait lang. Rush based to eh. Try kaya natin guys gamit itong TH12. Subukan natin. Pero, Blizzard Lava Loons ang gagamitin natin dito. So, magpapalit tayo ng troops guys. So, itry natin kung kakayanin ng TH12 yung base na yon. Number 41, kakayanin kaya to? Kasi kahit pa sabihin na rush base to, may poison tower, may scatter shot. Pero tingin ko kakayanin talaga eh. Sige, subukan nga natin. So, try lang natin guys, Kailangan mapaabot ko yung blimp doon sa loob. Doon sa town hall. Or mas maganda yata kung dito. Para tanggal yung eagle, tanggal yung multi-archer tower. Sige, try natin doon. Lava to tank, balloon. Labag tayo ng kokolun. Yun, makakaabot sa gitna. So, ilapag natin yung blimp dyan. I-rage natin para mas malakas yung mga super wizard. Ay grabe, 6 yung nanonood guys. Hindi ulit. Sana matanggal yung eagle. Nice. Sige, tanggalin nyo na rin tong ricochet cannon para mas masaya. Nice. So, doon pa lang sa Blizzard, ang laki kagad ng nakuwang value. Ngayon, ilagay ko muna dito yung archer. Hilahin muna natin dito yung bantay. Tanggalin ko na to. Tapos, ilapag ko dito yung BK. Hindi, Archer Queen pala muna. Banatan muna natin tong bantay. Tapos, butasan ko dito. Bali, antayin ko lang na pumunta yung Archer Queen doon sa loob. Okay, lagay ko na dito yung BK. So, yung BK at Queen, sila yung tatanggal sa mga nandito. Kailangan kong i-freeze muna ito. Tinutukan si Archer Queen. Pwede na akong mag-start dito ng lava balloons eh. So, lapag na tayo ng lava balloon. Lagay ako ng haste spell dito. Dito, another set ng lava balloon. Balloon, Warden, mga pang clean up. Warden ability gamitin ko na rin. BK ability para makatalon sila. Tapos, lagyan na natin dito yung mga minions sa likod. So, ayun no, yung BK ability, yun yung nag-open ng wall para makalipat yung Queen. So, nakalipat na si Archer Queen. Wala na, 3 star na to guys. Ang dami pa nung balloons. Puro level 1 kasi yung ibang mga defense niya eh. Kaya kahit TH12 yung ipinangbanat natin dito, talagang kakayanin. Last haste spell. May mga balloons pa tayo. Pwede na natin ilapag dito yung mga natitirang panglinis. Balloon. So, yun. Napakinabangan pa natin yung Town Hall 12. So, yung Town Hall 12, nakadalawang 3 star pa siya. Dalawang base pa yung nalinis natin dito gamit yung Town Hall 12. At ayun nga guys, grabe. Yung TH12 natin, akala ko hindi na magagamit, pero napakinabangan pa din. Nakalinis pa nga ng dalawang base sa kalaban. So, eto guys, may bumabanat sa mga kasamahan ko. Si Ron. Sige, babawi si Ron. Papanoodin natin yan. Kanina hindi siya naka 3 star eh. Pero malay natin makabawi na siya ngayon. Aba, gumamit na siya ng power potion tsaka hero potion. Bali si Ron ay TH16. Tama, TH16. Kasi yung heroes niya level 95 yung King and Queen eh. So itong binabanatan niya ay Max Town Hall 15. Kakayanin ba to? Bali, naglapag-lapag muna siya dito ng mga Yeti para tanggalin yung mga kalat. Tapos, eto yung mga E-Titans. Archer Queen, Warden, Healers. Yung Warden. Ayun, nilapag niya yung Warden. Teka lang, naglagay siya ng jump. Yung Warden niya ay naka-Eternal Tome. Tsaka Life Gem. Yung Archer Queen, nice, pumasok. Yung laman ng siege barracks niya, baboy. Ang dami ng baboy guys. Oh. Kaso na bomba! Naku, malilit yun kaagad yung mga baboy niya.
Wala na, nalitsyon yung mga baboy, sayang. Bali, meron pa siyang isang jump spell na pwede pang gamitin sa gitna. Yung RC, nasa kabila yung RC eh. Teka, yung BK niya wala ng ability. RC ability ginamit. Yung isa pang jump spell hindi pa niya ginagamit. Kaya hindi makatalon yung mga E-Titans. May mga pang clean up pa siya. Pwede niya nang iwanan ng mga pang clean up itong mga nandito. Archer Queen ability ginamit, naglapag ng jump spell. So magkakaroon ng access yung mga E-Titans papunta doon sa kabilang dulo ng base. 1 minute and 33 seconds. Abot ba yung oras nito? Grabe, ang dami pa nung E-Titans guys. 4 na E-Titans, puro full health lahat. Boy pa rin yung Warden, boy pa rin yung Archer Queen. Tama, boy pa yung Archer Queen. Teka, oras na lang to ah. Wala nang natitirang defense dito eh, kundi yung Archer Tower na lang. So ang tanong, yung oras aabot ba? Kasi nakulong yung mga E-Titans niya, magwo-walling pa. So tingin ko aabot na to. Kasi may mga nagki-clean up dito. 58 seconds, ang haba pa niyan. Yung Archer Queen, kayang-kaya pa niyang puntahan yung mga nandito. So nice attack. Para kay Ron, 3 star na yon. So ngayon, eto may uma-attack pang isa, si Jaboy. Sige, panoodin natin si Jaboy. So, ang ginagamit niya dito ay may Dragon, may Minion Prince. Ano bang troops to? Dragon attack. Teka, yung Archer Queen niya wala ng ability eh. Kakayanin ba ni Queen yung scatter shot? May healers. Kakayanin yan, may healers. May mga super minions pa dito. Nice. Napatay pa yung mga enemy heroes doon. 38 seconds. Yung air defense, inuubos yung mga minions. Teka, naka-open yung wall. So makakapasok si Archer Queen mamaya doon. Ay kaso lang yung cannon. Binabanatan yung Archer Queen niya. Pero may peka pa. Tapos yung isang dragon, nagpunta doon sa scatter shot. So wala na 3 star na to. Yun no, nice attack. Para kay Jaboy. So ngayon, unti-unti nang nababawasan yung mga base ng kalaban. So yun nga guys, sumasabay na rin sa akin dito yung mga kasamahan ko. Medyo madami pa din kasi talaga yung mga natitirang base sa kalaban eh. Kaya salamat pa rin dito sa mga kasamahan ko dahil talagang tumutulong din sila. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng gold pass, magic items, skins, or scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So ngayon guys, etong TH13 naman yung ibanat natin. So, i-check natin ang mga naiiwang base ng kalaban. Etong number 37 sa akin ata to. So, i-check natin. Na-flag ko to nung preparation day pa lang eh. Uy, parang mapapaskelidonat yata ako ngayon ah. Tatanggalin ko tong IT, tsaka yung CC. So, bali itong base na to, semi-max TH14 siya. Tapos yung ipangbabanat natin dito, TH13. So, try ko kaya dito guys ang Skelly Donut na may Mass Hog Riders. Pwede, sige. So, may uma-attack guys. Sige nga, panoodin nga muna natin to, si Nasher. So, ang gamit niya dito ay RC Charge Root Riders. Itong ina-attack niya guys, Rush Base. TH15 na Rush Base. So, tingin ko kayang-kaya niya na to. So, ngayon, ayusin ko na muna yung troops na gagamitin ko. So, gamit tayo ng Skelly Donut with Mass Hog Riders. So, iset ko muna to. Tapos, tanggalin ko to. Kailangan ko sa CC, Flame Flinger. Kuha ko ng Flame Flinger dito. Lagyan ko ng dalawang Skeleton Spell. O kaya, isang Skeleton Spell, isang Bat Spell. Tapos, kuha ako ng Super Minions sa backup. So, kuha tayo ng Super Minions. Tapos, kuha tayo ng heal spell. Dalawang heal spell. Tapos, eto papalitan ko to ng mga baboy. So, palitan natin tong mga to. Tapos, dagdag ako ng headhunter. Kuha tayo ng madaming baboy. So, ilang baboy ang makukuha natin? 39. Tapos, kuha tayo ng mga wizard pang clean up. So,
Ayan, 6 na wizard, pwede na sigurong pang clean up yan. Bawasan ko na rin tong balon. Hindi ko naman siguro magagamit yung balon. Kuha na lang ako ng... Ano bang pwede kong idagdag? Siguro... minion. Kuha tayo ng minion. Kulang pa rin. Teka, ano bang pwede ko pang idagdag dito? Kasi Hog Riders yung main troops natin. Meron na rin tayong pang clean up. May wall breaker na rin. May pang funnel na rin tayo na baby dragon. Dagdagan ko na lang to. Tapos, kuha pa ako ng isang baboy. Sige, 40. 40 Hog Riders yung dadalahin natin dito. Yung BK, gagawin ko siyang Giant Gauntlet. Yung Archer Queen, gawin nating Bakulaw. Kay Warden, ibaba natin. Kay RC, gawin nating... Eto, yung bagong equipment ni RC guys, itry natin. Sige. So, naka-ready na tayo guys. Ito na yung gagamitin natin doon sa base ng number 37. So, Skelidonut, Mass Hog Riders. Gamit natin dito yung bagong equipment ni RC. So, tara, banat. Pangatlong banat. 57 minutes na lang pala guys, matatapos na yung war namin. Bali, uunahan ko muna dito ng Flame Flinger. Baka may Tesla dito ha. Okay, tapos tanggalin natin sa Skelidon at itong IT tsaka yung CC. So bilang muna ako ng tiles. 1, 2, 3, 4. Sa CC, 1, 2. So dito ilapag ng Invi. Skeleton spell and bat spell. Invi ulit. Invi ulit. So sira ang IT, sira ang CC. So ngayon, wala nang lalabas na bantay doon sa Clan Castle. Tapos, kailangan kong mapapasok yung king dito sa loob ng Scattershot. Lagay mo na nga ako nito. Teka lang. Bam. So, kailangan dito natin iuna yung king. Isusunod niya yung pet house, isusunod niya yung barracks, then pupunta siya sa Archer Tower, then papasok sa loob. Naku, yung Flame Flinger, naiwan ko. Na-target pati siya nung mortar. Itago ko lang yung king. Baka madedo ka agad eh. Tapos ito namang Archer Queen, siya naman yung pupunta sa Town Hall. Naku, yung BK, mapo-force yung ability ng maaga. Sige, pwede na nga yan. Basta kailangan lang matanggal ng BK yung Scattershot na nasa loob. So, yung laman ng Flame Flinger natin lumabas na, pero okay lang yan. Nice. Tanggalin ko na to Para yung Archer Queen, pagpasok niya sa Town Hall, dire-diretso lang. Sige, Queen ability gamitin ko na para makapagtangki na yung Bakulaw. Tanggalin ko na rin tong Archer Tower pa na nandito. Nice. So, yung Bakulaw, yung tumatangke, hindi nakakapagtangke yung Bakulaw. Ay, tama, tumatangke nga. So, free hit yung Archer Queen habang tumatangke si Bakulaw. Tapos ngayon, wait lang. Kaya ba ni Archer Queen yung Town Hall? Kayang-kaya na yan. Sige, pwede ko nang ilapag dito yung mga baboy. Hog Rider, Warden RC, sama-sama na yan. Mga pang clean up, iwan ka agad natin sa likod. Tapos yung yung healers or yung heal spell, ipang susupport lang natin to doon sa mga baboy. So siguro mag-warden ability muna ako dito. Tanggalin ko na itong mga kalat dito. Lagay ako ng heal spell dito, then another set ng baboy. Baboy. Freeze muna natin tong Scattershot. So pwede kong ilagay dito yung isa pang heal spell. RC ability para doon sa nagyayelo. Yung bagong equipment ni RC. Nakatulong ba? Nakatulong! Kasi na-freeze yung Scattershot tsaka yung iba pang mga defense. 31 seconds. Wala na, 3-star na to. Ayan no, clean up na lang yan. Ang dami pa nung natirang baboy. Grabe, lakas pa rin talaga ng Skelidon at Mass Hog Riders ngayon. Ayun no, buhay pa yung RC, buhay pa yung Warden, tapos yung baboy natin, sangkatutak. Napakadami nating panglitsyon. So, TH13 versus Max or Semi-Max TH14. Naka 3-star ulit tayo dito using Skelidon at Mass Baboy. So yun nga guys, grabe. Ang tagal ko na rin hindi nakagamit ng Skelidon at Mass Baboy. Pero hanggang ngayon talagang ang lakas pa rin. So ngayon, ibanat ulit natin. Meron pa tayong isang banat dito sa Town Hall 13. I-check natin itong number 36. Ay, parehas. Kaparehas ito nung last na binanata natin. Wait lang Kaparehas lang to nung huling binanata natin same base lang. So paano yung... Na 3-star ko na to gamit Skelidon at Mass Hog Riders. Siguro ibahin ko naman para hindi pare-parehas. Wait lang
Gamit nga ako dito ng clean up Lavaloons. So, magki-clean up Lavaloons tayo. Bali ngayon, magseset ako dito ng Queen Charge lalo. Bawasan ko na tong wall breaker. Dagdag ako ng balloon. Tapos, guys, yung... Teka lang kuha muna pala ako ng lag launcher. O kaya, eto na lang. May lag launcher na pala ako dito. So, kuha na lang ako dito ng Yeti. Kuha ako ng rocket balloon. Tapos, isang archer. Yan. Guys, yung equipment ng BK na Barbarian Puppet, hindi na yan masyadong nagagamit. Pero ngayon, subukan nating gamitin. Barbarian Puppet para kay BK. Tapos, kay RC, gamitan natin si RC ng Rocket Spear. Si Warden, ibababa lang natin to. Archer Queen, okay na yan. So, yung Barbarian Puppet ni BK, hindi na yan masyadong nagagamit ngayon pero ngayon, susubukan nga natin gamitin. So, number 36. Tara, gamitan natin ng Queen Charge, Clean Up Lavaloons. Let's go. Subok kung uubra to. So, si Archer Queen ay papapasukin ko doon sa loob ng... Ay, wait lang. Wait lang Sige. Si BK ang papupuntahin ko sa Eagle. Sige. Lapag ako dito ng Archer Queen. Healer. Then, tanggalin ko to. Kailangan pumasok yung Archer Queen sa Eagle. Tapos, ilalag launcher natin itong IT. So, kailangan masira yung IT na to nung lag launcher. Ilalapag ko naman dito yung King kasama yung Warden. Naka-Barbarian Puppet yung BK guys Ipipress ko muna ito. I-advanter muna natin itong enemy King. So, hindi pumasok si Archer Queen. Sige, di bale okay lang yan. So, BK ability. Wait lang Wall break muna ako dito. Sige, King ability. Warden ability. Bakit wala akong poison? Yung BK. Naku, yun lang. Iniwanan ni Warden yung BK. So, tanggalin ko tong mga kalat sa labas para yung Queen papasok sa loob. Kailangan kong gumamit ng ipinagbabawal na teknik para bumalik si Queen. Kaso, hindi pa rin bumalik. Naku, problema. Problema to guys. Hindi nakapasok yung Archer Queen doon sa loob. Yung healers mo Queen, mauubos na. Ang kulit mo kasi Dapat doon pa siya pumasok sa Eagle. Ang nangyari, dumiretso siya doon, dumiretso hanggang sa yun, naubos na nga yung mga balloons. So tingin ko may hirapan na tayong mag-recover dito. Queen ability gamitin ko muna. Balloon. So makaka-recover pa kaya to? Freeze ko to. I-rage natin yung balloon. RC ability, balloon. So lagay tayo dito ng mga balloons pa. Balloon. Yung town hall! Hindi nasira yung town hall. Nakaiwas yung mga balloons. Umiwas sa town hall. Yari, magwa 1 star pa ata. Kakayanin pa ba to? Yung RC madededo to dahil doon sa single IT eh. Naku, yun lang. Piso, nasayang patuloy yung isang atake natin dito. Gawa ni Archer Queen eh. Hindi ko nalinis kaagad yung mga kalat doon. Hindi tuloy nakapasok si Archer Queen sa Eagle. So kung pumasok sana si Archer Queen sa Eagle, na open na yung wall dito, makakapasok pa sana si Archer Queen doon sa IT. So ilalabalons ko na lang sana itong nandito kung sakali. Kaso nga lang, yun yung nangyari. Ang kulit ni Archer Queen. Umikot-ikot. Nag-envy ako dito para pumasok ulit si Queen sa loob. Kaso nga lang, hindi nasama sa envy yung isang building na nandito. Kaya dumiretso pa rin si Archer Queen sa labas. Kaya naubos yung healer niya. Binanatan ng bantay na Super Dragon. Sayang yun, sayang. Yung Barbarian ability pati hindi rin nagamit dahil yung Warden iniwanan yung BK. Sumama doon sa laman ng lag launcher. Sige, di bale. Linisin na lang natin yan. So, lipat na tayo ngayon sa stage 14. Nasayangan patuloy tayo ng isang atake doon. Tara, banat. So, ang gamitin natin siguro... Twin Hog Riders. Sige, mag-Twin Hogs muna tayo ngayon. Twin Hog Riders. Tara, banat. Teka lang ilang base pa ba itong naiiwan? Kasi madami pa eh. Ay, wait. Yung laban pala namin guys, 48 minutes na lang. Yung number 1 namin, yung base ko, hindi pa rin nati 3 star hanggang ngayon.
Ayan, nice try daw, sabi ni Kent. Sige, sige. So, itong TH14, ibanat na natin sa baba. Teka lang. Kasi kung sa baba ko ibabanat ito, baka masayang. Parang gusto kong sa taas na lang magsimula. Pero, kwentahin natin ha. Kung halimbawa, TH18, 18, 17, 17, 16, 16, 15, 15, 14, 14. So, dapat dito na ako magsisimula sa number 17. Kasi kung sa baba ako magsisimula, baka kulangin ako ng pang-attack sa taas. Ang gusto ko kasi, malinis ko yung taas. Kaya dito na ako magsisimula sa number 17 para yung mga kasamahan ko, sila na lang yung bahala sa number 25 pababa. Doon sa mga TH14 na naiiwan. Sige, ganun na lang yung gagawin natin guys. Mag-a-adjust tayo dito para malinis natin yung taas. So, unahin ko na itong number 17. Tara, banatan na natin using Queen Charge Twin Hog Riders. So, TH15 max defense pala to. Sige, ang gamit natin dito ay TH14 pero tingin ko kakayanin to. Flame Flinger muna ako. So, lapag tayo ng Flame Flinger. Archer Queen, tapos papasukin natin sa loob. Mag-wall break tayo dun sa pinakang sulok. Ayun o, dyan lang pupunta yung wall break. Ay, kaso tinarget sa pang wall break. Tanggalin ko to. Skeleton spell, pang distract sa monolith. Si BK, ilapag... Ay, wait. Hindi, mamaya ko na ilalapag yung king. Bali, i-rage ko muna si Queen para medyo mapabilis naman siya ng konti. Pwede na akong maglapag dito ng mga archers para makapag-clean up kagad. Then, pag tumatangki na si Queen dun sa may X-bow na to, ayan, tsaka natin ilalapag yung king. Kasi... si Archer Queen, pwede siyang magtangke kasi meron siyang healer eh. Eh si BK, wala. Sige, i-rage natin yung Queen. Butasan ko dito para sa papasukan ni King. Pasok BK ha. Baka mamaya, dumiretso ka na naman. Parang katulad mo si Queen. Naku, dumiretso nga. Hindi ko kaagad nalinis yung mga kalat. Sige, sige, di bale. Babalik naman yan sa loob. Yun no, bumalik na. Huwag kang lalabas. Poison, i-rage natin si Queen. Nice, pumasok si BK sa loob. Hindi ko pa magamit yung ability ni King. Eto, pwede na to. Sige, King ability, gamitin na natin. Tapos, pwede ko nang ilapag dito yung mga super baboy. Warden, RC, sama-sama na yan. Yung Archer Queen okay pa, yung Flame Flinger okay pa. Headhunter, para doon sa mga enemy heroes. Warden ability, gamitin na natin. I-rage na rin natin dito yung mga Super Hog Rider. Eto, free hit yung balon dito sa cannon. So, meron pa akong freeze. Saan ba to pwedeng gamitin? Itong mga baboy na naiiwan guys, magagamit ko pa to. Sige, Queen ability, para makatulong na yung cloned Archer Queen. Tapos, yung mga baboy na naiiwan, ilapag-lapag na natin dito. Freeze ko muna to. Eto mga wizard, ipaglalapag na natin, pang clean up. I-freeze ulit natin to. RC ability, para sa mga karagdagang baboy. I-freeze ulit natin to. Wala na, hindi na nakabanat yung multi-IT. So, 47 seconds. Wala na guys, 3 star na to. So, ngayon, i-check ulit natin yung kasunod na base ng kalaban. O kaya, idiretso banat na natin. So, idiretso banat na natin. Ito, may uma-attack si Assault. Pero, hindi na natin mapapanood kasi 44 minutes na lang yung laban. So, next banat number 10. Kaya ba to ng TH14? Sige, subukan natin. Tara, banat. So, TH16 to. Parang kaka-TH16 pa lang. So, kaya ba to ng TH14? Ang tanong. Dito malaki yung makukuhang value ng Flame Flinger. Ay, teka lang. Etong mga IT na to, ay etong mga X-bow na to, kayang abutin lahat ng Archer Queen sa labas. Kasi 5 tiles lang yung agwat niyan eh. Sige. So, dito na ako magki-Queen. Ayan, dito na ako magki-Queen. Abot ni Archer Queen lahat yan sa labas eh. So, ang mangyayari niyan, dito na lang ako mag-wall break mamaya para makapasok si Queen sa Town Hall. So, yung Flame Flinger naman natin, okay naman. May mortar dito ha, may mortar dito malapit sa Flame Flinger. So, kailangan ko pa rin bantayan yung Flame Flinger. So, dito na ako mag-wall break. Teka, babalikan ko tong Flame Flinger. Si Archer Queen, okay naman siya eh. So, lapag tayo ng mga pang-distract para hindi matarget yung Flame Flinger natin. Lapag tayo ng balloon, baka may mga traps.
I-rage ko si Queen. Freeze ko muna. Buti umabot. Yung mga X-bow niya kasi pang Town Hall 16 eh. Kaya nahihirapan na yung Archer Queen na level 81. So i-poison ko muna itong mga bantay. Yung BK hayaan ko siyang makapasok dito sa loob. Pwede akong maka-wall breaker dito. Sige, lapag tayo ng wall breaker doon para makapasok si Queen. King ability gamitin ko na. So yung Flame Flinger all goods pa din. Yung healers ni Archer Queen namumula na yung mga buhay. Teka, kailangan kong itago si Queen kasama yung healers. Tapos pwede ko nang ilapag dito yung mga baboy. Warden, RC. Teka, kailangan kong i-push yung mono. Palamig ka muna. Warden ability gamitin ko na. I-rage natin dito. So kailangan ko ulit mag-freeze sa monolith. Yung wall breaker ipagtatapon na natin. Freeze ko yung monolith. Lagi ako ng skeleton spell pang distract sa monolith. Yung laman ng Flame Flinger, kapag lumabas pa yung laman yan, makakatulong pa yan pang clean up. Yung Headhunters pala, ilapag natin. May mga enemy heroes pa pala dito. Queen ability, sige, gamitin ko na rin. RC ability, gamitin ko na rin. Yung mga natitirang baboy, ipagdalapag ko na rin dito. Tapos, mga Wizard, Archer, lahat ng baboy, ipagdalapag na natin. May naki-clean up na Ron. So, wala na guys. So, 3-star na ulit to. So, nakadalawang 3-star yung TH14 natin doon sa taas ng kalaban. At ayun guys, nakadalawang 3-star nga itong TH14 natin sa taas ng kalaban. Medyo malaking bagay na rin yun. Kasi kahit papaano, nabawasan ng konti yung problema natin sa taas. So, ngayon guys, etong TH15 naman itong ibabanat natin. So, i-check na ulit natin yung kasunod na base ng kalaban. So, bali itong mga kasamahan ko nga, sila na yung bahala dyan sa mga base ng kalaban na nasa baba. So, ngayon dito tayo magsisimula. Sa number 8, i-check natin kung kaya to ng Town Hall 15. Tingin ko kaya. Bali yung mga IT, naka-single. Ang gawin natin, i-queen charge. Wait. Kung ito ay gagamitan ko ng queen charge, rocket balloons ang main troops. Sige, kuha tayo ng rocket balloon. O kaya fireball rocket balloons na lang. Para hindi na tayo magki-queen charge. So, tanggalin ko to. Kuha tayo ng rocket balloon. Okay, so tara. Banatan na natin yon. So, kuha tayo ng backup. Then, let's go. Number 8, fireball rocket balloon. Guys, konti na lang yung lamang ng kalaban sa amin. Malapit na namin silang mahabol. Saan ang malaking value ng fireball? Tingin ko dito sa scatter shot. Pag tumama yung fireball sa scatter shot, damay-damay lahat yung mga nandito kasama na yung CC. So dito ako mag-warden walk. Flame Flinger, saan pwede? Dito. Ay wait. Makakapag-Flame Flinger ba ako? Or siguro Siege Barracks na lang. Wala, di ako makakapag-Flame Flinger. 4 na sulok ng base, may mga X-bow. So hindi uubra dito ang Flame Flinger. Tanggalin ko na tong mga nandito. Tapos ready na ako ng Envy. Fireball sa scatter shot. Boom, double quake, sira pati monolith yan. Nice. Sira ang CC, sira ang scatter shot, sira ang monolith. Grabe, ang daming nasira doon sa fireball pa lang. Tignan ko lang kung saan pupunta yung warden. Pwede ko nang i-poison dito yung enemy queen kasi nasira na nga yung clan castle sa fireball So wala nang lalabas na bantay dyan. Ngayon, itong poison, mapapakinabangan ko pa to sa enemy queen para mapabagal. Teka lang Poisonin ko na nga. Ilapag ko na dito yung queen. So yun napabagal yung enemy queen. Tapos ilapag ko dito yung siege barracks. Ice golem, BK. Butasan ko dito para sa papasukan nila sa loob. Yung warden hanggang ngayon okay pa naman. So i-zoom out ko nga para makita ko lahat. Pwede kong gamitan ng rocket balloon itong IT. Yung queen, sige gamitin ko na ability ni queen. I-rage ko na din. Eto, gamitan ko na rin ng rocket balloon itong isa pang IT. BK ability para ma-open yung gitna. Nice. Yung warden hanggang ngayon all goods pa din. Itong town hall kaya na tong abutin ni Archer Queen. So si Archer Queen na yung bahala sa town hall. Tanggalin ko na rin to. Tingin ko hindi na magagamit si RC. Wala na, hindi na magagamit dito yung Royal Champion.
Ayun si Archer Queen na yung bahala sa Town Hall 57 seconds, ang haba pa ng oras. Guys, ang dami pa nating spell. Meron pa tayong 2 rage, 2 freeze, andito pa yung RC, 10 rocket balloon, 7 minions, ang dami pa nung natitira. Teka, kakayanin bang mat-restart to? Hindi, paglalapag na natin to. Lapag na natin lahat para mabilis kasi oras din yung hinahabol natin dito So 34 seconds, wala na 3-star na to. So ang dami nating naswag dito sa atake na to. Lapag na nga natin tong mga minions. So ngayon i-check ulit natin yung kasunod na base ng kalaban. Next base ay number 7. Kaya ba to ng Town Hall 15? Gi, subukan natin. Subukan natin para malaman kung kakayanin. Tara, number 7, let's go. Banat ka agad. 37 minutes na lang guys, matatapos na yung laban. Flame Flinger. Wait lang Yung Fireball, dito ko papatamain sa Fire Spitter. Pag tumama yung Fireball sa Fire Spitter guys, damay na naman ng Clan Castle. Pero unahin ko muna yung Flame Flinger. Baka may Tesla. Okay, wala. So, Flame Flinger tayo dito. Warden Walk dito. Kailangan kong tanggalin itong isang mortar. Ay, may Tesla lumabas. Nagulat ako dun sa Tesla, biglang lumitaw. Tanggalin natin yan. Distract natin itong isa pang mortar para hindi matarget yung Flame Flinger. Then yung Warden, bantayan natin May multi-archer tower dito Pero kayang-kaya ni Warden yan. Kailangan umabot si Warden mamaya sa Town Hall. I-rage ko muna guys, may Fire Spitter nang nakaharap. Headhunter ba? Sige, i-headhunter. Ay, wala na pala. Nasayang yung headhunter. Pwede na to. Envy. Fireball. Damay na naman ang Monolith. Nice! So, ubos na naman yung gitna ng base. I-rage ko muna yung Warden. Kaso ang problema, hindi siya pumunta sa Town Hall. Mas maganda sana kung sa Town Hall siya dumiretso Pero sige, di bali, okay lang yan. Tanggalin ko na lang itong mga kalat na nandito. Wala ng Clan Castle troops. I-poison ko na lang tong Enemy King. Tapos, ilapag ko dito yung Queen. Ilapag ko dito yung King. Butasan natin dito para papasok si BK sa loob. Bali, ang mangyayari dito, yung laman ng Flame Flinger na yung bahalang sumira sa Town Hall. Parang gano'n na lang yung mangyayari. Sige, di bale. Paglabas nung laman ng Flame Flinger, dediretso yun mamaya sa Town Hall. Yung Warden, bantayan natin kasi meron ditong multi-gear. So, yung King ability, sige, pwede na nga yan. Gamitin na natin. Tago ko lang yung Warden. Tapos, i-rage ko yung Queen. Wall break. Sasakto ba yung wall break? Yun, abot. Saktong-sakto guys. Itago ko lang yung Archer Queen. Isa pang wall break dito. Ayun na nga yung laman ng Flame Flinger guys. Lumabas na. Binanatan yung Town Hall. Queen ability siguro gamitin ko na rin. Tapos, mga pang clean up tayo dito. Paglalapag na natin. Meron pa akong freeze. I-advanter natin tong Enemy Minion Prince. I-freeze ko to. So, may Tesla pa dito. Lapagan natin ng rocket balloon. Guys, wala na. Hindi na naman magagamit dito yung RC. 30 seconds. Ilapag ko na dito yung mga natitirang rocket balloon. I-freeze ko muna yung IT. Wala na. Hindi na magagamit dito yung RC. So, pangalawang banat natin sa Town Hall 15. Naswag na naman yung RC using rocket balloons fireball. Sige, gamitin na natin dito para makatulong. So, ngayon, ilang base na lang yung naiiwan sa taas. Parang nakakalamang na ata kami sa score hindi pa kami lamang. Hindi, lamang na. 137 to 135. Lamang na kami sa score. Hanggang ngayon, hindi pa rin nati 3-star yung number 1 namin. Pero, etong mga base namin sa baba, sigurado na to, kaya na tong maubos ng kalaban So, kumbaga, ang aasahan na lang talaga namin dito yung base ng number 1 or yung TH18 na base ko. At ayun nga guys, medyo nauunti-unti na natin yung mga base ng kalaban sa taas. Habang itong kalaban naman namin ay hindi pa rin ina-attack etong number 1 namin. Pero syempre, medyo mahaba pa yung oras ng laban 33 minutes pa yan. Kaya kapag binanatan ng kalaban yung number 1 namin, syempre, papanoorin din natin. So ngayon guys, etong TH16 naman yung ibabanat natin. So nasaan na ba tayo? Malinis na yata yung baba ng kalaban
Yun, no? So, shout out sa mga nakasamahan ko dito. Talagang inubos na nila yung mga naiwan sa baba. So, ngayon, eto na lang talaga ang poproblemahin natin. Etong mga nasa taas na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na base. Yung attack na natita sa akin dito, 6 din. 6 din. Ayan, no? Dalawa sa Town Hall 18, dalawa sa Town Hall 17, tapos eto, dalawa din sa Town Hall 16. So, i-check na natin itong number 6. Check natin kung anong troops ang magandang gamitin dito. Ba? Teka lang. Try ko kaya dito ang... Hindi, mag-Root Riders pala tayo. Mag-Root Riders tayo, guys. Teka, mag-Root Riders muna tayo. Etong mga kasamahan ko, ang ginagamit yata nila, Root Riders din eh. So, mag-Root Riders din tayo ngayon. Yun nga lang, ang pinagkaiba nito, yung kanila atang ginagamit, parang Warden Charge ata. Warden Charge yung ginagamit nila sa Root Rider. Pero itong gagamitin natin, RC Charge. RC Charge yung gagamitin natin sa Root Riders natin. So, kuha tayo ng backup. Umaatak yung kalaban. So, sa baba na lang sila umaatak eh. Papanoorin natin yung attack ng kalaban kung sa number 1 sila babanat. So, unahin na natin tong number 6. Let's go! Banat. Troop Launcher tayo. Then, RC Charge. I-RC Charge natin itong Monolith. Sa Monolith na tayo. Invi. May Giga Bomb. Masasabugan pa yung pet. Aray ko. Inviolet. So, tignan natin kung hanggang saan yung kayang abutin dito ni RC. Dami kong Invi dito eh. 6 yata to. Invi. Namatay yung pet. Last Invi na to. Hindi, pwede na yan. Ay, sayang, hindi pa natanggal yung isang air sweeper. So, ngayon, ilagay ko na dito yung mga Root Rider. Root Rider. Warden. Troop Launcher tayo, guys. Queen ability para mag-activate yung Invis Tower. RC. Tapos, i-overgrowth ko muna itong Town Hall. Warden ability, gamitin ko na kasi tinatarget ka agad si RC. Baka madedo ka agad si RC. BK sa labas, tagalinis ng kalat sa labas. Naku! Uy! Yung RC hindi pumasok sa Warden ability, buti na lang nakaya. Poisonin ko muna yung bantay, butasan ko nga dito para makapasok yung BK at Queen. So pagkalabas ng Town Hall, sakto yan. Pagka wala ng overgrowth, babanata na yung Town Hall ni RC. Sakto ba? Hindi yata sumakto. Sige, i-rage natin dito. Yung skeleton spell mamaya magagamit ko pa yan eh. Walang pumunta sa Town Hall isang giant lang. So yung skeleton spell magagamit ko pa to dito pang distract doon sa single IT. Yung Town Hall, banatan nyo na. Ayan na yung bakulaw, sumusugod na nga. Yung skeleton, hindi ko na yata magagamit. BK ability, gamitin ko na. Tapos yung skeleton spell, sige ilagay ko dito sa Ricochet Cannon. Yung mga pang clean up, ipaglalapag na natin dito. Wall break. Headhunter. 57 seconds, wala na guys. 3 star na to. Yun no, lakas talaga ng Root Riders. So ngayon, i-check ulit natin yung kasunod na base ng kalaban. Etong number 5. Number 5. Guys, malapit na matapos yung laban namin. Teka lang. Masyadong gitna yung Town Hall. Sige, RC charge pa rin tayo pero double overgrowth ang gagawin natin. 2 overgrowth spell tayo. Si Queen, gawin nating... Ayan. Sige, pwede na to. So, tanggalin ko na rin yung freeze. Dagdag pa ako ng isang Invi para mas marami yung makukuhang value ni RC. So, yung mga kasamahan ko, grabe oh. Active din sila. So, banatan na natin tong number 5. Let's go. 27 minutes, matatapos na yung laban namin. Siguro dito na ako mag-RC sa Monolith. Invi. Seven. Invi ulit. Oops. So, kailangan matanggal yung isang First Peter. Invi ulit.
Agahan ko na yung Envy guys. Envy ulit. So pagkatanggal ng scatter shot siguro pwede na. Last Envy. Pagkatanggal niyan, okay, pwede na yan. Tapos dito na ako maglalapag ng mga troops. Siguro hindi na ako mag-ice golem. Kaya na to. Yung ice golem ipang susupport ko na lang mamaya sa heroes. Wala, nabawasan ka agad ako ng isang healer. Troop launcher, warden, RC. Yung BK dito sa labas. Tapos aagahan ko yung overgrowth sa town hall. Yung overgrowth ko muna to. Yung ice golem, sige gamitin ko dito. Pang suporta sa king. Itong mga archer, magagamit ko na yan dito para makapag-clean up ka agad. Yun no, nakapag-support pa yung ice golem. I-advanter natin tong enemy queen. Poison sa bantay. Wait lang, warden ability. Then, teka lang ha, yung RC ability kasi para to sa town hall eh. Poisonin ko muna to. Sige, RC ability para sa town hall. Tapos i-overgrowth ko muna itong monolith. Tapos paglabas ng monolith mamaya, gamitan natin ng skeleton spell. RC sa town hall, nice. Abot na abot dahil sa rocket spear. Guys, yung nanonood, 5. Take note, 4 lang kaming naka-online kanina. So ibig sabihin, may 2 nanonood sa kalaban. Talagang nakabantay din sila, no? Kasi may 4 win streak din sila eh. Kapag natalo namin sila, putol ang win streak nila. Sige, king ability. Etong skeleton spell mamaya, dito ko na lang gagamitin sa ricochet cannon. So, lagyan ako dito ng skeleton spell. Then, ilapag ko na dito yung mga natitirang pang clean up. Headhunter, dun sa enemy minion, sa enemy RC. 38 seconds. Ang haba pa ng oras, guys. Ang dami pa ng troops. Buhay pa lahat yung heroes. So, 3-star ulit. So, ngayon, 4 na base na lang ang naiiwan sa kalaban. Yung 1 to 4 na lang. May umaatak sa kalaban. So wala, hindi pa nila binabanatan yung number 1 namin. Bale yun nga guys, hindi pa nila ina-attack yung number 1 namin. Di na rin natin papanoorin yung ibang attack nila sa baba. Kasi sigurado naman, kayang-kaya nilang mat-3-star yun eh. So ngayon guys, dito naman tayo sa TH17. Ito naman yung ibabanat natin. So 4 na base na lang ang naiiwan sa kalaban guys ha. So i-check natin itong base ng number 4. Base ng number 4. Anong pwedeng gamitin dito? Subo kaya tayo ng... Ay! Guys! Yung ano pala, yung dragon. Teka, magda-dragon attack pala tayo. So, kuha ako nito. Kuha ako ng Inferno Dragon. Sige, subukan natin to. Ito yung na-content ko kahapon. Gagawin natin ngayon. So, ang backup natin dito ay Super Minions. So, kuha tayo ng Super Minion. Lagyan natin ng balloon. Sa spell naman, kuha tayo ng Overgrowth spell. Tsaka isang totem spell. Kuha tayo dito ng Flame Flinger. O kaya wag na. Dito naman, tatanggalin ko yung RC. Papalitan ko ng Minion Prince. Tapos yung pet ng Minion Prince, gawin nating Phoenix. Yung pet ni BK, gawin nating... Ito yung nag-i-envy, yung Spirit Fox. Kay Archer Queen, gawin nating unicorn na lang siguro. Kasi wala, pinupukpok yung Frosty eh. Kay Warden, itaas lang natin si Warden. Palitan natin ng Eternal Tome, tsaka Healing Tome. Okay. Ngayon, kuha tayo ng napakadaming totem spell. Kuha tayo ng Skeleton spell. Hindi, kuha ako ng Rage. So, meron tayong siyam na piraso ng totem spell. Kuha na lang ako dito ng isang freeze. Yan. Hindi na ako kumuha ng poison spell kasi hindi na kailangan. Tapos kuha tayo dito ng mga siyam na dragon, isang baby dragon, 2 inferno dragon, 4 na rocket balloon. Ano pa ba? Kuha tayo ng 3 dragon rider. Tapos balloon. Kuha tayo ng minion. Pang clean up. Tapos kuha tayo ng archers. Kuha rin tayo ng barbarian. Yan, pwede na to. So tara. Subukan natin gamitin tong air attack na to. So, next base, number 4. Let's go. Air attack naman tayo ngayon. Flame Flinger ang gagamitin natin. Saan tayo magsisimula? Siguro, idiretso ko na lang sa Town Hall. Kasi yung mga Fire Spitter dito nakaharap eh. Sige. So, wait lang.
So, lapag tayo ng Flame Flinger dito. So, antayin lang natin na makalinis yung Flame Flinger. Etong Archer, saan ba ito pwedeng gamitin? Wala eh. Sige, dito na lang. Lagay tayo ng isang Archer dito para makapag-clean up ka agad. Bali, kailangan matanggal ng Flame Flinger etong X-Bow at saka itong isang Fire Spitter. Please ko muna. Abot na pala. So, maglalagay ako ng totem spell dito. May Tesla pa pala dun. Tanggalin ko na tong Tesla. Ang daming Tesla. Dami palang Tesla dito. So, makunat naman yung totem spell guys eh. Pero, kailangan ko pa ng isa. Isa pa. So, yung Flame Flinger, baka hindi niya na matanggal yung Fire Spitter. Pero, di bale, okay lang yan. At least, matanggal man lang niya dito yung isang X-Bow. Pero, malay natin, kayanin matanggal. Sige. Kailangan ko munang tanggalin ito. Lagay ako ng isang Inferno Dragon. Tapos, sige, pwede na to. Ipaglalapag na natin yung mga troops. Warden, Minion Prince, Dragon Rider, tapos Archer Queen dito. Patamaan natin yung air defense. Ay, kaso paling, kasi tinarget yung enemy king. So, Warden ability gamitin ko na. I-rage ko muna sila dito. So, tanggalin ko to. Totem spell, pang-distract sa mga defense. I-overgrowth ko muna ito. Isa pang totem spell, pang-distract ulit. So, yung mga totem spell guys, gagamitin lang natin silang pang-distract sa mga defense. Tanggalin natin to. So, king ability siguro gamitin ko na para makatulong na. Totem spell dito guys, pang-distract doon sa Minion Prince. So, lagay tayo ng totem spell dito, Minion Prince ability. Okay, ngayon na. Tanggalin na natin to. Mga pang clean up. Wala na, 3 star na to. Totem spell para hindi na makaporma yung mga defense. Grabe, lakas talaga ng air attack na to guys. Hydra. Tapos sasamahan mo ng napakadaming totem spell. Hindi makaporma yung mga defense sa gitna kapag nilapagan mo na ng totem spell eh. Okay, so ngayon, eto na rin yung gamitin natin sa isa pang attack sa Town Hall 17. So, number 3, check natin yung base. Town Hall 17. Sige, tara. Banatan na natin yan. Eto na rin yung gagamitin nating troops. Let's go. Saan tayo mag-flame flinger ngayon? Siguro dito. Dito na lang. Kailangan kong teka lang parang paling ata yung lapag ko ng flame flinger Sige, tanggalin ko na lang tong mortar. May Tesla. Buti naglapag ako ng balon. Kung di ako naglapag ng balon, hindi ko makikita yung Tesla dun. Baka meron pang Tesla dyan Ayun, meron nga Sige, labas na kayo. May Tesla pala dun. Tanggalin ko na to. Itong mortar. Kasi kailangan matanggal ng flame flinger hanggang dun hanggang dito sa builder. Antayin nating matanggal yung builder. Tapos baka mamaya agahan ko yung pag-overgrowth dito. Kasi meron ditong air sweeper. Hindi makakalapit yung mga dragons natin. Kaya kailangan kong agahan yung overgrowth. Idadamay ko sa OG itong air sweeper na to. Sige, antayin nating matanggal yung builder. Ito yung kailangan matanggal dyan guys, yung battle builder. Grabe guys Sira ka agad yung IT. Hindi pa nababanatan ng flame flinger. Hindi, nabuhay pa. Pero one hit na lang yan. Sige, pwede na to. Mauubusan tayo ng oras. Dragon, Archer Queen, Warden, Minion Prince. So, mga Dragon Rider, isama na natin. Yung King, isama na rin natin dito sa tabi para may katulong yung BK. Oo, tinamaan pala ng Giant Arrow yung Air Sweeper. Hindi ko naisip yun
Sige, i-rage na natin dito. Pero, kailangan ko pa rin talagang i-overgrowth ito. Tapos, i-freeze ko muna ito ha. Naka-eternal tome pa naman eh. Tapos, lagyan na tayo ng mga totem spell pang distract sa mga defense. BK ability para makatulong na. Lagay ako ng totem spell dito. Dito, lagay rin tayo. Inferno Dragon. Inferno Dragon. Minion Prince ability guys, meron pa. Totem spell, Minion Prince ability, gamitin na rin. 44 seconds. Ang haba pa ng oras guys. Meron pa tayong isang totem spell. Sige, gamitin na rin natin dito para makatulong na din. 36 seconds. So, matic na to guys. 3 star na to. So, ngayon, dalawang base na lang ang naiiwan sa kalaban guys. Yung number 1, tsaka yung number 2. So, pag na 3 star natin tong dalawang to, perfect na namin yung kalaban. So, yung kalaban, hindi pa rin nila ina-attack yung number 1 namin. Or may attack pa ba sila? Eto, yung number 1, may attack pa sa number 1 eh. Eto, may attack pa rin yung number 7 and number 8 nila. So, malapit nang matapos yung laban guys. Grabe, ganda ng laban. So, dito na nga tayo guys sa last account ko, yung Town Hall 18. So, kailangan kong ma-3-star etong dalawang base na to para ma-perfect namin yung kalaban. So, yung kalaban namin guys, ayan na. Humahabol na sila. So, hindi pa rin nila nati-3-star yung ibang mga nasa baba namin ha. Pero yung task namin naman, hindi pa rin naman nila nati-3-star eh. So, 13 minutes. Matatapos na yung laban. Siguro banatan na natin yung number 2. So, i-check nga natin itong base ng number 2. Parang katulad ito nung ginamitan natin kanina ng Root Riders. So, siguro ito na yung gamitin natin. Etong Meteor Golem. So, doon sa number 1, itatry natin gumamit ng ibang troops mamaya. So, ngayon, ito muna. Meteor Golem muna yung gamitin natin. So, number 2. Fireball. I-fireball ko na siguro guys etong Monolith. Para damay na ang Clan Castle. Yun no, so wala nang lalabas na bantay. Siguro ilapag ko na kaagad yung Meteor Golem para mabilis. Archer Queen, sama ko na rin. So Meteor Golem dito, tapos siguro isa pang Meteor Golem mamaya sa labas. Totem spell pang distract sa mga defense. BK sa labas. Pwede akong maglagay ng totem spell dito pang distract doon sa Guardian para hindi na makaporma yung Guardian. Wall break dito guys para makapasok yung BK. I-rage ko na dito yung mga troops. Headhunter sa enemy king. Tanggalin ko itong mga kalat sa labas para makapasok yung king. Queen ability gamitin ko na. I-overgrowth ko muna ito. I-freeze ko muna itong Revenge Tower at masakit yan. Yung RC pala, isabay ko na sa BK. King ability, pwede na yan. Meron pa akong isang totem spell dito ha. Pwede ko pa itong magamit mamaya. Yung mga archer, ipagkakalat-kalat na natin. RC ability siguro gamitin ko na rin. Baka mamaya sumugod siya dito sa area na to. Ang sakit niyan. Sa bagay, meron pa akong 3 envy. I-poison ko na tong enemy RC. Itago ko lang yung Warden. Tapos yung totem spell gamitin ko dito para hindi na makaporma itong X-bow na to. Ayan, yung mga pang clean up, ipaglalapag na natin dito. Wizard, Headhunter. Yung 2 envy, gamitin na natin dito. Guys, yung nanonood, 6. 6 ang nanonood. Pero tignan natin kung ilan ang naka-online sa amin. Sigurado ako yung ibang nanonood dyan kalaban eh. Yung kalaban namin parang nakikiramdam din sila. So kung mape-perfect namin sila, baka mamaya hindi umatak yung kalaban. Kaya ang gagawin ko siguro, mga last minute ako a-attack. Teka, may attack pa ba yung ibang mga kasama ko? Yung number 2 namin may attack pa. Yung number 7 may attack pa. Teka, madami pang may attack sa amin eh. Hindi ako pwedeng magpahuli. So, yung mga natitirang base namin sa baba, hindi pa rin nauubos ng kalaban. Meron pang TH13 dito. So, madami pa yung naiiwan ha. Sige. Pero may mga attack pa yung kalaban. Teka, 6 yung nanonood kanina eh. So, 6 din kaming naka-online. Siguro naman hindi lahat ng mga nandito nanonood. So, merong nanonood din sa kalaban. So, last base. I-check na natin itong last base ng kalaban para mapagplanuhan na natin. Teka lang, same base ulit. Kaparehas na naman.
So, ano ang gagamitin natin dito? Teka. Parang gusto ko nang gumamit ng ibang attack dito ah. I-try kaya natin guys ang Noah's Ark. Bali ang papatamaan ko ng fireball dito. Teka lang ah, baka mahirapan ng Noah's Ark pala. So kung ipa-fireball ko to, ang papatamaan ko na dito itong ricochet cannon. So ang mangyayari dito, merong isang healer si Warden, maaabot ka agad siya nitong long shot. Kailangan ko rin ng mga totem spell para mapatay ka agad ni Warden etong long shot. Tapos flame flinger siguro ang gagamitin kong machine. Tama, flame flinger. Ipe-flame flinger ko tong area na to. Sige, try nga natin guys mag Noah's Ark para maganda yung last banat natin. Malapit na nga pala matapos yung laban guys, 8 minutes na lang. Sige, sumubok tayo ng Noah's Ark. So, kuha tayo ng tagi-tagisa. Ayan, tagi-tagisa lang yan guys. Kuha tayo. Siguro Meteor Golem hindi na ako kukuha. Masyadong malaki yung space niyan. Druid, Super Barbarian. Sobra tayo ng 4. Ito, kuha tayo ng... Meron ba ako nito? Ito yung Wizard. Ayun, sakto. So, tigi-tigisa guys. Literal na tigi-tigisa yan. Tapos, kuha tayo ng Envy. Mga 3. Kuha ako ng Rage. Kuha ako ng mga totem spell. Damihan ko yung totem spell. Tapos, dito, kailangan ko rin pag-iba-ibahin. Kuha ako ng tigi-tigisa rin dito. Kuha tayo neto, rocket balloon, sneaky, ayun. So, tigi-tigisa rin yung backup natin. Kuha tayo ng mga totem spell dito. So, napakadami nating totem spell ah. Sige. Siguro bawasan ko pala yung totem spell dito. Kuha ako ng priest tsaka ng poison. Yan. So, siguro pwede na to. Yung BK, okay na yan. Yung Archer Queen, okay na yan. Yung Warden, okay na rin. Yung RC, okay na rin. So, ngayon, paliitin natin yung bar size para makita natin lahat yung troops. So, last banat. Gagamit tayo ng Noah's Ark doon sa last base ng kalaban. Aba, na-predict ni Crazy Jin yung gagamitin ko sa last base. Sige. So, ilan yung naka-online sa amin? 6. Kailangan ko palang gumamit dito guys ng power potion kasi level 2 pa lang yung mga totem spell ko. So, last base. Let's go. Subukan natin kung kakayanin. Wag lang madededo ng maaga si Warden. Sana kayanin niya yung Guardian. Uunahin kong ilapag dito yung baboy. Baka may mga Tesla dito eh. Okay, then flame flinger. Envy. Ay, earthquake! Patay tayo dyan guys, wala akong nadalang earthquake. Yari. Teka, plan B to ah. Plan B malala. Hindi na rin ako nakapag-focus doon sa fireball. Gawa nga nung earthquake, nakalimutan kong dalahin. So, ilapag lang natin dito yung mga mabibigat na troops. I-rage natin dito. Kailangan kong tanggalin itong mga kalat dito. Grabe, fireball, tapos plan B pa. Yari. Furnace. Lagay natin to. Yung Archer Queen, i-late ko. Tanggalin ko muna itong mga nandito. So, dito yung Archer Queen. Kailangan nakabukod. Kailangan ko rin yatang agahan yung paglalapag ng RC. Yari, wala akong nagamit pala dito na... Oh, delikado. Mukhang alanganin na to. Sa pagmamadali natin, hindi ako nakapagdala ng earthquake spell. So, yung Archer Queen nagwo-walling. Dragon Rider tayo dito. Si RC dito ko ilalapag. Sana kayanin pa. Tanggalin ko na tong mga kalat dito sa labas. So, wala na akong wall breaker na makakatulong kay Archer Queen. So, yung RC ability, aagahan ko dito para siya yung tatanggal sa Revenge Tower. Lagay tayo dito ng pang-distract doon sa Revenge Tower. Ito yung masakit, yung bantay. Sige, i-poison natin. Revenge Tower.
I-distract ulit natin dito. Archer Queen guys, okay pa ha. Wall break, makakatulong to kahit konti. So meron pa akong dalawa dito na pang distract doon sa mga natitirang defense. Queen ability gamitin ko na nga para makatulong na yung bakulaw. So may pang distract pa ako dito, ilagay natin dito para hindi mamatay si RC. Mga pang clean up, unti-untiin ko na. Isa pang distract dito, headhunter natin to. Mga bowler, barbarian. Ipi-freeze ko mamaya ito ha. Guys, kakayanin pa. I-freeze natin to. Yung mga natitira natin troops, ipaglalagay na natin guys, sinuwerte pa din. Buti na lang. At sinuwerte pa din na 3-star pa din. So yun nga yung nangyari guys, grabe. Sa sobrang pagmamadali natin umatak, nakalimutan ko nang magdala ng earthquake spell. Kaya kumbaga parang nabaliwala lang yung fireball doon, halos wala ring nakuhang value. Pero grabe, buti na lang talaga guys at sinuwerte pa din. Dahil kahit nga palpak yung fireball, nagawan pa rin ng paraan at na 3-star pa nga. Kaya ayun, dahil dyan, perfect na nga namin yung kalaban. 150 to 144, 3 minutes na lang at matatapos na rin yung laban namin. Bali, inantay ko pa nga palang umatak dito guys yung kalaban. Kaso nga lang, natapos na yung laban namin nang hindi man lang umatak yung kalaban sa number 1 namin. Kaya natapos yung laban namin sa score na 150 to 144 at kami ang nanalo. Kaya ayun, naputol nga namin ang 4 win streak ng kalaban.